Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngayon ay nakikita ko sa inyo kung paano ako mag-smoke. Dati pinakita ko na rin to pero uulitin ko lang at mag-smoke tayo ngayon eh. Ayan, na-defrost ko na yung kagabi. Lilinisin muna natin. Pakikita ko sa inyo yung paano ko maglinis. Ayan o, ang gagawin ko muna ay nakasahin ko muna itong kutsilyo at para medyo matalim-talim. Maganda kasi pag matalim ang kutsilyo at madaling buksan tong isda. Madali naman mag-asa lang. Higa lang ng konti, okay na yan. Hindi na naman ginagawa kong haka. Hindi naman ang professional. Pero okay na rin yan. Para tumalim-talim lang. Para iba yung matalas, magandang maghiwa na isda pag matalas. Yan, ano ho to? Dalawang klaseng isda to. Ito, itong blue mackerel to o slimy. Itong isa na to, yan, yellowtail yan. Dalawang klase yung natin, yung i-smoke natin. Yan, ganyan lang naman. Ibibiyakin nyo lang sa may tiyan. Pero ingat lang kayo at baka dumulas yung kutsilyo. Madali lang naman pag nasanayan. Tapos ngayon, tatanggalin nyo yung niya, yung hasang. Kasi ang ang talagang ang lansa nito nandito sa may gitna. Pakikita ko sa inyo. Yan o. Tatanggalin lang naman yung hasang muna. Tapos anuhan nyo ng tubig. Para medyo kita nyo, ayan ang mga dugo niya. Nandyan mismo sa gitna. Pero ang inaano niyan, kinukudkud ng kutsara. Ayan o. Tingnan nyo. Ayan, dyan mamaya yung mga dugo. Diyan kumakapit yung dugo sa may niya sa gitna. Ayan, kita nyo, malinis na. Ayan o. Yan ang lilinisin nyo, yung gitna na yan. Yan ang importante para hindi malansa yung isda. Iaano nyo lang ng tubig. Sabayan nyo lang ng tubig. Yan, tingnan nyo, malinis na, wala na yung itim. Yung itim ang tinatanggal niyan eh. Yan ang dugo na parang namuo dun sa sa isda. Napakita ko pa sa atong isa pa. Kasi maganda pag lagi mo nakikita o kaya ginagawa mo eh. Yan, ganun din. Tanggal din hasang. Tapos kukutsarain din yung gitna. Yan. Ito pala yung mga nahuli nung nakaraang linggo. Yan. Tingnan mo maitim yung loob. Yung pinakagitna niya, tingnan yung gitna. Maitim. Yan, kinakadkad ko yan. Yan. Tingnan nyo, yan maitim. Yan ang dugo na mumuo. Yan. Kaya hindi sapat yung yung ginagano lang ng kamay. Mas maganda yung kinukutsara. Yan, natatanggal talaga yung yung dugo niya. Yan ang balansa. Yan ang na yan. Yan. Yan, tapos nyo lang, sabayan nyo lang ng hugas ng tubig. Tapos tignan nyo lang. Makikita nyo naman pag malinis na yan. Natulad niya na wala ng dugo. Yan. Yan, pakikita pa ako ng ilan sa inyo para yan na, malinis na. Yan dyan ang dugo yan. Yung gitna na yan. Yan, ito naman yung blue mackerel. Ganun din. Rin. Tatanggalin nyo muna yung hasang, tapos tatanggalin yung bituka. Tapos yan. Tatanggalin ko na lahat, aanuhin ko na lang muna lahat. Lilinisin ko muna lahat para madali ba. Hindi pa isa-isa. Pinakita ko na sa inyo yung kanina. Pero ngayon, tatanggalin ko muna lahat. Lilinisin ko muna yung mga bituka, saka yung hasang. Saka ko kukutsarain yung mga gitna niya. Yan, ganyan lang naman ang paggawa. Mas mabilis.
Yan pala, pag pag yung binabad nyo na yung isda, ilalagay nyo sa rep. Takpan nyo lang ng cling wrap para hindi mangamon. Pero dapat nakalagay sa rep para hindi masira yung isda, saka hindi mabilas ang Pero nilalagay ko lang sa chiller para hindi mabilas. Ito kasing mga tinatanggal kong mga laman loob ng isda. Ano na lang to, nililibing ko na lang sa garden. Medyo inaano ko na lang yung nilalaliman ko. Kailangan medyo malalim para hindi mahukay ng pusa kasi dito sa amin may mga pusa din eh. Kaya kailangan yun. Yung mga bito-bito ko na laman loob, nilalagay ko na lang sa garden. Minsan kasi ginagawa namin, pinoprose namin, saka tinatapon. Pero pag hindi, ginagawa ko na ng fertilizer. Okay din naman, maganda rin fertilizer. Lalaliman nyo lang para hindi mahukay ng mga yan, ngayong nalinis na lahat, natanggal ko na yung mga bituka niya, saka mga nasa ngayon, kutsarain ko na lang yung mga yung gitna niya. Para matanggal yung namuong dugo. Kaya nakita niyo, ang dami pa rin eh. Kaya kinakadkad talaga mabuti talaga. Kasi isa rin na sa nagpapalansa yung dugo ng isda eh. Kaya kailangan malinis eh. Pag ginaganito. Yung ano kasi sa atin, yung tinapa sa atin, iba yun eh, inaano nila yung nilulubog sa kumukulong tubig na may asin. Nakita ko na yun eh. Pinuntahan ko na yun eh, yung gawaan niyan. Meron din akong vlog nun. Kita ko yun, inaano nila. Parang nilulubog sa mainit na tubig na may asin. Tapos sa kanila i-smoke. Eh dito parang ano naman, okay din naman yung ganyan, yung hindi mo na ilubog sa tubig. Minsan gumawa din ako nun. Kaya lang pag gano'n, nadudurog eh. Dapat yung marunong ka mag-timing doon, yung maano lang, pumuti lang ang mata. Tapos ihango mo na. Saka na i-smoke. Kaya mahirap din yun. Ayan na, magtutulo na tayo ng asin sa tubig. Pantay-pantayin nyo na lang. Ako palagay ko mga 1.5 cup lang naman to. O 1 cup ganun. Palagay ko 1.5 cup yan. Sa isang bag. Kasi mahirap tantayin, depende sa lalagyan. Tapos tikman nyo na lang. Ako nilalasa-lasahan ko na lang. Tingnan ko kung maalat na ba. Yung dip nyo lang yung kamay nyo gano'n. Tapos yan, tikman nyo lang. Ganyan lang. Huwag masyadong maalat. Okay naman kasi pag nag-smoke lalagyan ko rin naman ng toyo kaya kahit medyo hindi maalat okay na eh. Kung gusto niyo namang maalat-alat lagyan niyo ng asin din yung loob gano'n. Depende na sa inyo yung lasa kung ano yung lasa yung gusto niyo. Yan, bababad ko muna 'to tapos ilalagay ko sa ref ng magdamag para pumasok yung alat niya. Tinatakpan ko na lang ng clean wrap para hindi mangamoy sa ref. Yan, kasya naman siya yan. Ganyan lang. Tapos lalagyan ko ng cling wrap. Basta ano yun lang na nakalubog siya. Siguro yun lang nakalubog para sumipsip talaga yung alat niya. Yan, lalagyan na natin ng cling wrap yan para yan na, lagyan ko na ng cling wrap. Diretso na sana yan, sa chiller para hindi siya mabilala. Kaya yun lang naman, para ang hirap kumasya kasi dito sa chiller eh. Wala na naman doon. Muna doon kasi sa loob eh. Dito na lang sa chiller mismo. May portion pa naman eh. Yan, ano yan? Yan muna siya. Ano yan? Hanggang magdamag yan. Tapos bukas ng ano yan, ang gawa niyan. Yung ref pala nilalagyan namin ng baking soda saka uling para hindi mangamoy. Sa isang cup lagay niyo sa gilid, okay na. Yan, nababad ko na siya kaya ititiktik ko na. Magdamag tong nakababad, ititiktik ko lang yung tubig para walang tubig sa pinagilan ng oil ba. Iyan ko muna para malaglag yung niya, yung tubig niya. Yan, papatiktikin ko muna habang tabi ko muna yan.
Yan, patiktikin ko muna siya. Ayusin ko muna yung ano sa labas, yung smoker. Yan, maglalagay tayo ng konting ano, mantika. Saka ano, yung pampapula. Itong ano, toyo. Yan ang pinagkukumbine yan, toyo saka mantika. Para pumula siya. Saka may lasa-lasa. Kasi may lasa yung ano, yung toyo. Ayusin natin yung sa labas. Yung ano, yung smoker. Yan, ito na yung smoker. Di gas ho to. May gas yan eh. No? Tapos ma-automatic naman yan. Sa sindihan. Pero nilalagyan ng tubig yan. Yan dito. Nag-smoke na din ako dati. Oh, kung natatandaan nyo yan. May tubig yan dito eh. Para hindi matuyo yung isda, smoke. Tapos i-set ko ng 100. Meron na may 100 degrees. Yan. Samo natin, i-on natin. Ito yung lalagyan ng ano ito. Yan. Lalagyan ng pang smoke. Itong ano ito. Yan. Cherry wood yung binili ko, mas maganda-ganda rin to eh. Maganda rin yung apple pero wala silang apple, itong cherry na lang. Yan, cherry yan eh. Yan ang nilalagay dito para mag-smoke siya. Yan ang pang-smoke niya eh. Pero sindihan muna natin. Hawakan lang yan ganyan, tapos pinipindot eh. Yan, nidiin lang. Yan, niapoy na siya. Yan, yan, may ano naman siya yan. Ano ko ng 100. I-set ko ng 100 bago ko ilagay yung ano, yung isda. Pag 100 na ron, yan, saka ko ilalagay yung isda. Ano pa naman? Wala pa. Yan, kahit mga 100 degrees. Doon yan, 100 dun. Yan, bago natin ilagay yung isda. Yan, papahiran ko na siya dito ng ano, yung mantika na may toyo. Para ano, medyo mapula-pula na siya mamaya. Tapos habang ano naman, papahiran ko naman yan. Pag nakasalang na, papahiran din ng konti-konti. Parang pag barbecue ba, gano'n, pag nagpahiran mo. Ano lang ito, toyo saka ano, saka mantika. Pahiran ko pa naman yan mamaya doon. Yan. Ganda to, nakakapula rin to eh. Toyo. Yan. Toyo saka ano na, lalagyan na natin dito muna sa lalagyan para mailagay doon mamaya. Ayan, 100 na. Lalagyan ko nung ano, yung wood chips. May konti naman to kaya may konting usok eh. Pero lalagyan ko na siyang konting wood chips para ano. Konti-konti lang naman lagay. Yan na mag-i-smoke dyan eh. Yan, dyan ang wood chip yan. Yan lang. Pag medyo nagano na yan, nag-smoke na, pwede na ilagay. Kasi yung iba binababad sa tubig yan eh. Pero ang instruction nito hindi binababad sa tubig eh. Yan, hindi ko nabababad sa tubig. Dati yung ganitong ginagawa ko binababad sa tubig. Pero ngayon hindi, ang instruction niya hindi eh. Yan, aanohin natin yan. Hintayin natin mag-smoke. Na ano natin ng konti siguro. Mamaya mo na mag-smoke na. Hintayin mo natin siya mag-smoke na. Yan, lumalabas na yung usok na pwede na ilagay yan. Uy, lakas kagad na usok ah. Teka muna, lakas eh. Hina natin ng konti.
Yan, ang lakas na ng usok. Pwede na natin lagay. Teka, lagyan na natin. Lakas na yun. Uy. Yan, ganda yung usok. Gamayin ko na. Mahirap lagay. Ano? Lakas sa usok. Grabe. Lakas na usok. Yan, ilagay natin doon sa loob. Tapos mamaya ano-ano ng ano to, ng mantika. Yung mantika na may toyo. Maano yan, magandang pang ano, pang kulay-kulay sa kapang lasa rin. Yan ang nilalagay ko. Siguro isa dulo. Yan. Yan na, andyan na siya eh. Nilagay ko na lahat eh. Ano. Lakas na usok eh. Tama-tama lang naman siya. Hintay lang tayo siguro mga 2-3 oras yan eh. Tapos hinaan ko na ng konti ito. Naku, yung lakas ng upoy niya. Tama na yan. Usok masyado. Yan o. Yan, mag-iintay na lang ng mga 2 oras yan. Saka natin ilalabas. Papahid-pahiran ng ano, itong mantika. Ito. Mantika na may toyo. Papahid-pahiran ko yan mamaya. Papakita ko sa inyo pag ano na. Pag yung malapit na saka nagpapahid-pahid. Yan, lalagyan natin ng toyo na may ano. Na may oil. Ano. Pinapahid-pahiran yan eh. Pag ganyang humina na yung ano. Yan. Yan na. Hindi pa dito sa loob nito. Matagal-tagal luto. Bisa maabot na 3 oras yan eh. Lagay ulit tayo ng smoke. Wala na yung ano, smoke eh. Lagay tayo. Konti-konti lang naman ang lagay niyan, hindi biglaan. Kung mga ilang dakot lang, 2-3 lang yan. Yan, tama na yan. Tama yan na ulit. Yan, smoke ulit yan. Yan, matagal-tagal pa ho. Nakaka 2 oras pa lang yata. Magda2 oras pa. Kaya maya-maya pa yan. Ayan, palagay ko okay na. Naka 2 oras din. Bali 2 hours din ang inabot. Ayan o. Uy. Usok. Ayan o. Pakita ko sa inyo sa loob. Okay na yan. Okay, 2 oras na. Okay na yan. Yan na, ipapasok natin sa loob. Titingnan natin. Ayan o, luto na yung ano, yung tinapa. Okay naman, maganda naman yung kulay niya dahil sa ano yan eh, dahil sa toyo. Tingnan niya, magandang kulay niya. Yan lang toyo, saka ano lang yan, saka yung oil. Pag habang ano, may lalagyan nyo, papahiran nyo ng ano. Yan. Yan ang ano natin, ang tinapa. Yan yung mga nahuhuli-ho natin. Ito ano to, yung blue mackerel to, mukhang masarap to yun. Yan. Yan na. Yan o. Hanggang dito na lang yung vlog natin dito sa ano sa paggawa natin ng tinapa.
Dati na rin ho ako nag-vlog nito, pero itong Blue Mackerel, hindi pa ako nagtinapa ngayon lang. Titignan natin, mukhang okay naman. Yan na. Yan o, sige o. Maraming salamat at salamat po sa panonood. Inabot din ng mga 2 oras. Medyo matagal-tagal talaga to. Mga 110 degrees ganun. Yung smoker. Yan o, sige o. Maraming salamat sa panonood.